Halos buong karera, siya ang nasa unahan pero sa huling minuto, nawala ang kanyang lead. At dahil sa desperasyon niyang makabawi, he made a catastrophic mistake. Sumalpok ang kotse sa barrier sa bilis na mahigit sa 200 km kada oras. Tumilapon ang sasakyan sa ere. Tumagilid ito, tumaob ng baliktad at dumulas ng walang kontrol sa track. Yung mga racer sa kanyang likuran, mabilis na nag-react. Iniwasan nila ito habang nagliliparan ng mga spark at nag-aalab ang apoy mula sa exhaust na parang flamethrower. Nang tuluyan ng huminto ang wasak na Audi, pinalot ng katahimikan ng buong circuit. Hindi na bago ang ganitong klaseng crash. Pero paano ba naman kasi? Kilala na ang Ghia Circuit sa Macau bilang isa sa pinakamahirap na racetrack sa mundo. Sobrang sikip na mga kanto at makikitid ang daan kaya walang puwang para magkamali. When the GT World Cup started, nadisgrasya na rin ang teammate ni Lawrence Vanthoor na si Eduardo Mortara na nag-crash sa first turn pa lang ng qualifying race bago pa man niya marating ang corner kung saan bumangga si Vanthoor. At sa mismong unang lap ng main race, isang BMW driver naman ang bumangga, dahilan para maantala ang buong event. The impact damages the safety barriers at kinailangan ng extensive repairs na kumain ng halos lahat ng race time. By the time they restarted, hindi na sapat ang oras para matapos ng mga racers ang buong 18 laps. Kaya naman ayon sa rules, kung sino ang nasa unahan pag naubos ang oras, siya ang panalo. Kaya naman sa huling minuto ng karera and Vanthoor lost the lead to Earl Bamber, nagiging desperado na siya na maagaw ang unahan. Subalit habang nagkakarera ang mga sasakyan sa pinakamabilis na kanto ng circuit at sa kanyang attempt na piliting i-reclaim ang lead, nadaplisan ng sasakyan ni Vanthoor ng curb, nawala ang traction at dumulas ang likuran ng kotse. The crowd watched in silence habang pinapanood kung paano ito dumulas at huminto hanggang sa may himalang nangyari. Lumabas si Vanthoor, buhay at halos walang galos. Pero hindi pa natatapos dyan ang swerte ni Vanthoor. The irony of all of this, the race will not be restarted. And by my calculations, that means Laurent Vanthoor is the winner of this race. At dito na pumasok ang nakakabaliw na twist. Hindi na ni-restart ang race dahil kulang na ang oras. Ayon sa FIA regulations, kung hindi ma-restart ang karera, ibinabalik ang resulta batay sa huling completed lap. At sa lap na yon, si Vanthoor pa rin ang nasa unahan bago siya mag-crash. Ibig sabihin, ang crash na dapat ikatalo niya, yun pa mismo ang nagpanalo sa kanya. Therefore, Laurent Vanthoor has become world champion upside down. Just imagine yung pwede nilang kitain in and out of the show. Kaya naman alamin natin ang ranking ng top 10 na pinakamayamang host ng It's Showtime. Yung akala mong number 1, wala sa tuktok ng ating listahan. Number 10, Darren Espanto. Si Darren Espanto ang youngest host ng It's Showtime. Siya rin ang pinakabago, ngunit pasok na siya sa ating top 10. Yes, 40 ni Darren Espanto ang pagkanta. Pero ngayon, nilalagay na siya ng ABS-CBN sa pag-host, gaya ng sa ASAP at Showtime. Sunod-sunod rin ng kanyang concerts sa mga probinsya at pati na rin sa ibang bansa. Ang OG The Voice Kids na ito ay may net worth na ngayong 86 million pesos. Number 9, Karil. Kilala si Karil na isa sa pinaka down-to-earth na celebrities dito sa ating bansa. Pero yung kanyang net worth, hindi down-to-earth. Paano ba naman kasi halos 3 dekada na siya sa showbiz at huwag nating kakalimutan na isa siya sa mga OG sangre ng original Encantadia. Matapos niyang lumipat mula sa GMA hanggang sa ABS-CBN, hindi na siya nawala sa ating telebisyon. May mga negosyo din si Karil out of the showbiz circle. Kaya naman ang net worth niya ay umabot na sa 165 million pesos. Number 8, Jong Hilario. Itong si Jong Hilario maraming role sa buhay. Hindi lang siya ama, kundi isa rin siyang dancer, actor, host, and of course sa mga hindi pa nakakaalam dyan, konsehal din siya sa 1st District in Makati since 2016. May mga negosyo din siya. Kaya naman ang kanyang net worth ay umabot na sa 182 million pesos. Number 7, Ami Perez. Ganyan-ganyan lang yan si Chang Ami pero ang yaman niya, hindi biro. Imagine ang dami niyang active projects ngayon. From radio broadcaster, actress, and TV host. Never din siyang nawala sa ere for more than 3 decades already. Tapos, bago siya naging host sa It's Showtime, nasa It Bulaga din siya noon. Kaya of course, marami-rami na rin siyang naipon. Kaya ang net worth niya, lumobo na ng 286 million pesos. Number 6, Vong Navarro. Syempre, hindi mawawala sa ating top 10 ang OG host ng It's Showtime
Showtime na si Vong Navarro. From dancer, actor, at host, masasabi natin hindi palaos si Vong. Naalala nyo pa ba nung late 2000s? Paborito siya ng ABS-CBN, specifically Star Cinema, na bumida sa mga superhero movies like Gagamboy. Sa ngayon, Vong Navarro is worth 365 million pesos. Number 5, Ogie Alcacid. Si Ogie Alcacid ang tinaguri ang President of OPM. Itinuturing na siyang legend and icon sa Philippine music. In fact, hindi lang siya singer dahil he's also one of the best songwriters dito sa ating bansa. Famous comedian din siya, actor, producer, and also a director. Ogie Alcacid is na worth 414 million pesos. Number 4, Ryan Bang. Actually, nagulat ako ang taas-taas ni Ryan Bang sa ating listahan. Paano ba naman kasi hindi lang siya basta-basta ho sa It Showtime. Siya din ay isang big-time businessman. In fact, sa taong 2024 lang, nag-open siya ng dalawang negosyo. Ang Korean cuisine restaurant Paldo at ang Mexican theme Siesta Horchata Cafe, which is the first horchata-centric coffee house opened in Quezon City. Not to mention yung napakarami pa rin niyang mga negosyo dito sa Pilipinas. Napakarami din niyang co-investors na fellow Koreans niya. Kaya naman masasabi natin na most of his source of income ay hindi galing sa It Showtime mismo, kundi sa mga negosyo at investment niya out of the show. Kaya naman lumobo ng net worth ni Ryan Bang sa 600 million pesos. Number 3, Kim Chiu. Si Kim Chiu ang itinuturing na prinsesa ng ABS-CBN. Paborito ata siya ng mga boss. Paano ba naman kasi never na bakante itong si Kim? Tuloy-tuloy ang kanyang pag-alarga sa mga teleseryes, digital series, at araw-araw napapanood natin siya sa It Showtime. Maliban dyan, sobrang active din niya sa vlogging sa YouTube. Isa din siyang A-lister endorsers na paborito ng mga brands. Kaya naman heartbroken man siya sa kanyang ex na si Zian Lim, at least meron siyang 860 million na net worth na talaga namang bunga ng kanyang dugot pawis. Number 2, Vice Ganda. Sa totoo lang, ang akala ko mangunguna sa ating listahan ay walang iba kundi ang phenomenal box office superstar na si Vice Ganda. Siya ang itinuturing na pinaka-importanting host ng It Showtime. Sabi nga ng marami kapag wala si Vice doon sa Showtime, parang may kulang. Maliban sa pagiging host kasi sa Showtime, umakyat na rin bilang business unit head si Vice Ganda sa nasabing show. Kaya naman yung mga co-host niya, sa totoo lang, boss nila si Vice Ganda. Maliban dyan, pinagbidahan din ni Vice Ganda ang napakaraming mega hit movies na talaga namang tumabo ng bilyon-bilyon pagdating sa takilya. Siya din ay co-owner ng napakaraming restaurants, including the Vice Comedy Club na talaga namang sobrang hit ngayon. Siya din ay proud owner ng Vice Cosmetics. In addition, nandiyan din ang kanyang multiple endorsements like McDonald's. Ang kanyang net worth, 1.1 billion pesos. Literal na unkabogable bilyonaryo itong si Vice. Number 1, Ann Curtis. Si Ann Curtis ang isa sa mga OG host sa It Showtime since 2009. Siya ang tinaguriang diyosa ng showbiz industry. Imagine yung talent fee niya sa Showtime per day ay nasa 6 digits and can easily earn millions in a month. Pero maliban dyan, siya din ang proud owner and creative director ng sikat na cosmetic brands na BLK. Pero yung huge chunk of her earnings comes from her brand deals and endorsements, kung saan siya ang isa sa mga itinuturing na isa sa mga most sought after endorsers sa ating bansa. Actually, dumaan ka lang sa EDSA at bilangin mo yung mga billboard na meron siya, nako, mapapagod ka. Ann Curtis is now worth 1.6 billion pesos. In fairness sa mga host ng It Showtime, no? Mapa-old and new host man, may kanya-kanyang ibubuga. Pero maliban sa kanilang net worth, being a host in Showtime is not all about earning money. Pero ang mas importante dito ay ang makapagbigay ng katatawanan at kasiyahan sa bawat manonood.